ito, pero ito po yung nailagay sa puso natin. Ang sabi po dito sa ating key verse or texto sa book of James, chapter 1 verse 6, sabi po niya, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yung nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin at naipapadpad sa magkabi-kabila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa napakalaking pagkakataon, pribilehiyo muli na ngayong gabi, Panginoon, ay taglay namin ang kalayaan. Kalayaan na mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na kami malayang lumalapit po sa iyo. At hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy ka naming may taas sa aming po mga buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, na ngayong gabi, hayaan niyo po, Lord, na maparangalan ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. At tunay nga, ugad, na patuloy na tinatanggap namin, nire-receive na namin ang katagumpayan ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa na ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ayan, nandyan na yung ating po missionary. Ang ating napakabait at talagang grabe po yung lawak ng kanyang pangunawa pagdating sa gawain. Hindi napapagod. Amen. Yan, magandang araw po, Sister Beverly. Ayan. Praise the Lord. Ang ating pong topic ay nilagyan ko po ng paganahin ang iyong pananampalataya. Kasi po tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya, no? Kaya nga tinawag tayong mananampalataya dahil tayo po'y Kristiyano. Sabihin alam niyo yung Kristiyano, yung pinagdugtong na lifestyle ng mananampalataya. Yung Christ kasi si Kristo, tapos yung Yano, yung po yung ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kaya kapag sinabing Kristiyano ka, ibig sabihin mananampalataya ka ng Panginoon. Kasi tayo po ay dinevelop, tayo po ay hinuhulma ng isang matibay na pananampalataya. Kasi yung pananampalataya po, yan ang magdadala sa atin Yun yung magiging buhay po natin. Kaya patuloy natin na ipinapaalala sa atin na ako mananampalataya ako. Kasi maraming challenges sa ating paglilingkod. Amen. Maraming challenge sa paglilingkod. Alam niyo yung faith, alam niyo yung pananampalataya, kumbaga, yan yung authority. Yung pananampalataya, pag sinabi pong may pananampalataya tayo, dapat pag marunong po tayong gamitin yung pananampalataya na yan, yan yung magiging puwersa sa lahat ng mga kagustuhan natin, ika nga. Yan ang magiging gabay natin. Sabi nga ng ating key verse na, ang sabi po ng ating key verse, na kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, dapat lumalapit tayo. Kapag tayo humihingi sa Panginoon, dapat humingi tayong may pananampalataya, sabi po niya, na hindi nag-aalinlangan. Dahil ayaw ng Diyos yung nag-aalinlangan. At napakahirap kasi inihalin tulad ng ating Panginoon yung nag-aalinlangan na isang parang alon sa dagat. Alam naman natin ang halon sa dagat, kung saan-saan yung alon, doon ka, kumbaga, walang direksyon. Kapag ka ang nag-aalinlangan, ay wala pong direksyon. Yung kanyang buhay sa paglilingkod. Parang ganon.
At yung pananampalataya pong ito ay may level. Ano po? May level yung alam niyo yung faith ay mayroon po siyang level na pananampalataya. Kinakailangan ma-meet talaga ng isang Kristiyano yung pananampalataya na yung buhay po ay magiging panatag. Amen. Mayroong ngang ano di ba? Binigyan tayo ng wisdom ni Lord eh. Minsan nga mayroon akong nakasalubong na nakaputi, ganon. Tapos medyo nagko-quarrel sila nung kanyang kasama. Kasi napapakinggan ko doon sa nakasakayan ko sila sa tricycle. Hindi ako nagdala ng pamasahe, hindi ako nagdala ng pera eh. Kasi alam ko may pananampalataya ako. Si Lord ang magpo-provide sa akin. Parang gano'n. Eh grabe. Sabi ko, parang mali yata yun. Di ba? Parang binigyan tayo ng wisdom ni Lord. No po? Pero nami-misinterpret yung word ng pananampalataya. Kumbaga, binigyan tayo ng wisdom eh. Di ba? Alam mong may pupuntahan ka, parang ganon. Tapos hindi ka magdadala ng pera. Kasi nga, sasakay ka ng tricycle dahil ang faith mo ay ililibre ka. Parang ganon. No? Si Lord ang magpo-provide, parang ganon. Mali po yun. Kumbaga, yung wisdom ng pananampalataya ay nasa ayos. Ika nga. Mayroon din, mayroon pang isang na-observe din natin, paano ba mawawala daw yung pananampalataya ng Kristiyano? Paano daw ba mailalarawan ang isang Kristiyano na walang pananampalataya? Nawawala yung pananampalataya niya, sabi nila. Nagulat din ako sa kwento na yon. Sabi nga, after niyang mag-pray kasi may pupuntahan siya, makulimlim, ganon. Parang uulan, ganon. Yung weather, Tapos nag-pray siya. Sabi niya, sinasampalatayanan ko, Panginoon. Nananampalataya ako, Panginoon, hindi uulan. Sabi niya, nananampalataya ako sa iyo, Lord, hindi uulan talaga. Maghapon na hindi uulan, hindi talaga uulan. Pero nung aalis na siya, tara na, sabi niya, alis tayo. Tika lang, hanapin ko lang. Ano yung nara mo? Payong, sabi niya. Una, nahanap niya yung payong. Hindi siya makaalis dahil nahanap niya yung payong. Pero, nananampalataya siya. Sabi niya, pinag-pray ko, nananampalataya ako na hindi uulan. Alam niyo ang pananampalataya po natin sa Panginoon, ito po'y pagtitiwala sa Diyos. Ito po'y kapanatagan, sabi nga ng aklat ng Romans chapter 12, no po. Ito po'y kapanatagan, ang pananampalataya. Pag mayroon po tayong pananampalataya, ito'y panatag sa buhay natin, no po. At hindi po, alam niyo yun, yung word na extreme ika nga, katulad ng isang illustration ko, aalis ka, may pupuntahan ka, tapos alam mo sasakay ka ng tricycle or magko-commute ka, tapos di ka magdadala ng alam niyo yun, ng pamasahe dahil nananampalataya ka, si Lord ang magpo-provide. Medyo parang ang gulo Tapos yung isa naman, nag-pray at kinlim niya na hindi uulan. Nananampalataya ako hindi uulan, pero nung aalis na siya, hanap siya ng payong. Ang pananampalataya po mga kapatid ay kapanatagan sa buhay. Na alam niyo yun, na yung sitwasyon na inilalagay ka sa isang sitwasyon na kailangan mo manampalataya. No po? Paano po ba yun? Di ba? Bigyan ko kayo ng isang example. Yan. Na para mapagana yung pananampalataya natin sa Panginoon. Di po ba? Para paganahin, paano ba natin pinapagana ang ating pananampalataya? Number 1 po na example ko po ay si Abraham. Ayan. Na nandoon siya sa sitwasyon na kailangan niyang manampalataya. Pero nandoon siya sa kalagayan na parang
Iba yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos sa nararanasan niya. Di ba? Dahil ang promise ng Panginoon sa kanya, diba? Ang promise ng Panginoon kay Abraham na gagawin niyang sindami ng bituin ng kanyang lahi at gagawin siyang isang malaking bayan ang kanyang lahi. Pero nung dumating yung promise ng Panginoon sa kanyang buhay, ay tila bagang huli na ang lahat. Ay tila bagang wala ng pag-asa. Ay tila bagang parang imposibleng mangyari dahil matanda na siya. At ang kanyang asawa ay menopause na. No po, hindi na, kung sa larangan ng medikal, hindi na pwedeng magkaanak. Kung sa larangan ng medisina, talagang never na, kahit ang mga doktor, kahit na sino pa man, no po, never na magkaroon pa ng anak si Abraham o si Sarah, di po ba? So, nandoon sa complex, doon sa panahon, sa sitwasyon, at sa promise ng Panginoon sa kanya. Maraming senaryo sa buhay natin. Di po ba? Hindi doon sa inilalagay natin yung sitwasyon natin sa sarili natin para lang sabihing mananampalataya ako. Pero ito pong si Abraham ay kinakailangan lumabas yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya po'y kapanatagan. Ang pananampalataya po'y pagtitiwala. Ang pananampalataya po, kilala natin yung Diyos natin na ating pinaglilingkuran. Amen po. Kaya marami pong, alam niyo po, marami pong bumibigay sa pananampalataya. Kumbaga umaalis, ika nga, dahil hindi talaga naintindihan yung principles ng pananampalataya. Alam niyo po si Abraham po, hindi maiwasan din na mag-aalinlangan, syempre. Kasi kapag nandoon ka sa pag-aalinlangan, kinakailangan mo lang ma-exercise yung faith mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi porkit nag-aalinlangan, tapos na, hindi po. Ibig sabihin, ini-exercise lang. Amen? Ibig sabihin, ina-activate lang yung ating pananampalataya. Amen? Nanampalataya talaga si Abraham. Nagtiwala si Abraham sa Diyos na bagamat parang imposible, pero nananampalataya siya magiging posible at magkakaroon ng katuparan yung sinabi ng Diyos sa kanya. At siya po'y hindi po tumigil na nagtiwala at nanampalataya sa Panginoon. Pangalawang senaryo sa kanya, noong sa short na istorya, noong isinilang si Isaac na kanyang anak kay Sarah, tapos dumating ulit ang tinig ng Panginoon na kinakailangan niyang ihandog si Isaac. Hindi po nagdalawang isip. Kung atin po mapapansin, sunod lang siya ng sunod. Sige lang, sunod lang siya ng sunod sa Panginoon. Kahit na hindi niya alam ang kasunod, sunod lang siya ng sunod. Amen. Kasi ang pananampalataya ay may action. Kaya nga sabi ng Bible, faith without work is dead. Amen. Sunod lang siya ng sunod sa Panginoon. Hallelujah. Pero tinugon ng Panginoon ang pananampalataya na mayroon si Abraham. Amen? Kaya naging malaking bansa siya. Kaya nga ang kanyang apo, amen, na si Jacob ay naging Israel. Amen po. Hallelujah. Minsan nilalagay talaga tayo ng Diyos sa sitwasyon na para bagang imposible. Diba? Para bagang paano mo ngayon i-activate yung bagay-bagay na, di ba? Paano mo ngayon pagaganahin ng pananampalataya, amen, kung nakikita mong parang wala ng pag-asa? Di po ba? Kaya sabi ng ating teksto, ang nagustuhan ko sa teksto natin, kapag lumapit ka sa Panginoon, humingi kang may pananampalataya. Huwag kang mag-alinlangan. Amen? Hallelujah. Huwag kang mag-alinlangan. Hallelujah. Kahit na ang sitwasyon natin ay parang alam niyo po 'yon. Parang alam niyo sa aking paglilingkod po, isang testimony. Naranasan po naming pamilya
na sabi ko sa panganay ko, "Nak, magsaing ka na, magluto ka na." Sabi niya sa akin, "Di, wala akong masaing eh." "Wala na ba?" "Wala na di eh. Tingnan mo yung lagayan natin. Kakarampot na lang." "Oh, sige." Maya-maya sabi ko, "Lord, paano kaya to?" Sabi kong ganun. Hallelujah. Lagay ako ng plato sa lamesa. Yes, totoo po. Tapos sabi ko maya-maya, after 30 minutes, "Nak, halina na kayo, kain na tayo." Pag-upo nila, "Di, asan ang pagkain? Nagluto ka ba?" Sabi ko, pag-pray natin yung mga pinggan natin. Sabi ko, very open ako sa mga anak ko. Sabi ko, pray natin. Hallelujah, nalalagyan ng Panginoon ng mga pagkain natin ngayon. Alam mo, napapaluha po ako. Kasi nagpunta ako sa church, yung isang kapatiran, ginamit ng Lord. Sabi niya, "Pastor, buti nandito ka." Sabi ko, "Upo eh." Sabi ko, "Kunin mo yung ano doon sa tricycle, ang bigat eh." Pagtingin ko, hallelujah, bigas. Kaya alam niyo po yun, yung faith natin na sa sitwasyon na para bagang imposibleng bagay na manampalataya tayo sa Panginoon. Siyempre sitwasyon wala talaga eh. Unlike doon sa may pamasahe ka nga, may pera ka nga pamasahe, tapos hindi ka magdadala, sasakay ka sa tricycle, mag-commute ka, or either, "Di ako magdadala. Lord, ang bahala sa akin." Mali po yun. Amen? Hallelujah. Inilalagay natin yung sitwasyon natin, nilalagay yung sitwasyon, nilalagyan natin ng sariling kalagayan natin para sabihin tayo ay lumitaw yung faith natin. Ibig pong sabihin ng pag-activate natin ng ating pananampalataya, yung mga pagkakataon na hindi natin kayang kontrolin, yung mga sitwasyon na hindi natin kayang gawin at nangyayari sa buhay natin, at dahil tayo may pagtitiwala sa Panginoon, hallelujah, patuloy lang tayong lumalapit na mayroong pananampalataya sa Lord, na hindi ka mag-aalinlangan. Amen po. Hallelujah. Pangalawa po na example ko po, mga kapatid. Hallelujah. Sa buhay po ni Shadrach, Meshach at Abednego. Amen? Ano po ang faith nilang dalawa? Hindi sila gumawa ng kwento nila, hindi sila gumawa ng sitwasyon nila, kundi ipinaglalaban nila ang kanilang Diyos sa kanilang buhay. Ipinaglalaban nila ang pananampalataya nila sa Panginoon, at ang kalagayan po nila, ang sabi po ng hari noon na kailangan sumamba kay Baal, kailangan sumamba sa Diyos-Diyusan. Pero nanindigan si Shadrach, Meshach at Abednego na hindi sila pwedeng sumamba doon. At lahat po ng hindi sasamba doon, sila po itatapon sa pugon. At nakita nga si Shadrach, Meshach at Abednego. Ibig sabihin, hindi sila natatakot na mamatay. Hallelujah. Hindi sila natatakot. Hallelujah. Hanggat alam nila na pinaglalaban nila ang gawain ng Panginoon, ang kanilang Diyos sa kanilang buhay, hindi sila natatakot. Nabawian ng buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Nung nangyari, hallelujah, nung itinapon si Shadrach, Meshach at Abednego sa pugon, naroon ang gabay ng Diyos sa kanila. Sabi ng mga nakakita, bakit 3 lang yung itinapon natin? Bakit 4 na sila? Di po ba? Minsan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, kinakailangan natin ipaglaban ang Panginoon sa ating buhay. Kinakailangan po, pag sinabing ipaglaban ang Diyos sa buhay natin, sa ating pananampalataya, kinakailangan po na mapapurihan at maparangalan ang Diyos sa ating pong buhay. Amen. Hallelujah. Na kung saan laging napaparangalan ang Diyos sa buhay natin. Amen po. Kaya nga mayroong mga lalo na sa mga kabataan. May mga kabataan po na na-observe tayo sa church na. Halimbawa, Sunday, di ba? Pag Sunday, atin muna ako sa church. Mamaya na yung ligpitin, mamaya na yung hugasin, mamaya na lang yung mga ganyan. Alam niyo po yung ganon, na ikinakatwiran ng gawain.
No po, dahil para hindi siya magugas ng pinggan, hindi siya maglinis ng higaan niya, hindi siya ano, 'di ba? Hallelujah. Kapag tayo po may pananampalataya sa Panginoon, all is well. Hallelujah. Amen. Magiging blessing din tayo sa paligid natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Mayroon tayong pananampalataya sa Diyos na na sumusunod talaga tayo sa ating Panginoon. Na sa ating pagsunod sa Panginoon, ang isang mananampalataya po is sumusunod siya sa Panginoon, na naglilingkod siya sa Panginoon, na napaparangalan ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Activate our faith. Amen? Paganahin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Kaya pangatlo po na isang illustration ko, hallelujah, yung magpapaulan po ng yung magpapaulan ng apoy. Hallelujah. Na sabi ng mga Pilisteo, no, na yung papaulaning apoy, kung sino yung babagsak ang apoy at masusunog yung gatong, siya yung totoong Diyos. Alam niyo yung ganong kwento. Hallelujah. Yung mga Pilisteo, nilagyan nila ng gatong yan. Yung tuyong-tuyo. Kapag sino yung masunog yung gatong na yon, no po, ay masasakop niya yung buong buong angkan o buong pangkat, Pero ano po yung ginawa ng isang mananampalataya? Yung gatong ay talagang pinalibutan pa niya ng tubig. At nung tumawag siya sa Panginoon, natupok at nasunog yung tubig na yon. Alam niyo po yung gatong na yon. Alam niyo po yung character ng isang mananampalataya na gano'n. Walang bagay na mahirap para sa Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Yun is faith. Yun ay pananampalataya. Yun yung pananampalataya na nandoon siya sa sitwasyon na alam niyo na kailangan niyang patunayan na yung Diyos na kanyang sinasampalatayanan ay totoo at makapangyarihan sa lahat. At dahil sa kanyang pananampalataya, nakita ng buong tribes na yon. At nung natupok yung kahoy na yon, na kahit na nilagyan ng tubig, nagtakbuhan na sila. Kasi napatunayan nila na yung Diyos na sinasampalatayanan ng mga Israel, hallelujah, ay makapangyarihan. Minsan sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, minsan marami pong beses sa buhay natin na nasa sitwasyon tayo na dapat tayong manampalataya, amen po, na dapat tayong magtiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Katulad nung testimony ng ating kapatid ni Sister Selena, yung nasa Middle East. How many years na nasa Middle East siya. Pero pinapasaya lang siya. Inaaliw siya dahil mayroon siyang Diyos na nagpapalakas sa kanya. Di po ba? Hallelujah. Parang ganon. Katulad ng ating missionary, Ma'am Beverly. Amen? Ano siya, alam niyo po yun, very generous po siya. Kasi alam niya na yung ginagawa niya ay para sa Panginoon. Ganun po ang isang mananampalataya. Amen? Na hindi tayo nangihinayang sa bawat ginagawa natin hanggat para sa Panginoon yung ginagawa natin. Amen. Hanggat ang ginagawa natin ay sa Panginoon, gawin natin ang para sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Kaya dahil sa pananampalataya po, namumotivate yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya na inilagay ng Diyos sa puso natin.
Alam niyo po yung faith, yung pananampalataya, bago natin makilala ang Panginoon, after natin makilala siya, lumagay na sa puso natin ang pananampalataya. Alam niyo po sabihin nating pananampalataya, hindi po mauuna yun eh. Sa totoo lang. Hindi po mauuna yun. Mauuna muna nating makilala ang Panginoon. Then yung faith, yun yung alam niyo yun, yung pananampalataya, yun ang strong and strong and stronger and stronger na sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Na patitibayin ng Panginoon yung pananalig natin sa Kanya. Patitibayin ng Panginoon yung pananampalataya talaga natin. Kapag kilala natin ang Panginoon, ilalagay lahat natin, ang lahat ng bigat natin, parang upuan. Amen? Na inilagay natin lahat ng bigat natin sa upuan. Minsan nakakatulog tayo sa upuan. Minsan nakadikwato ka sa upuan. Minsan parang nakahiga ka na sa upuan. Nakakatulog ka ng kahit na anong bigat mo sa upuan. Inilagay natin lahat ng bigat natin sa upuan dahil alam natin na kayang-kaya tayong buhatin ng upuan. Ganon din ang pananampalataya. Tayo po ay nananalig sa Diyos, sumusunod sa Panginoon sa lahat-lahat sa buhay natin dahil alam natin, hallelujah, na yung Diyos na ating sinusunod at sinasampalatayanan ay kayang-kaya niya tayong buhatin. Amen po. Kayang-kaya na tayo. Alam niyo po yung footprint in the sun na kwento, di ba? Yung una pa lang, nalakad niya, 4 na talampakan yung nakikita niya. Oh, thank you Lord. Kasama talaga kita. 4 yung paa, 4 yung talampakan sa buhangin. Lord, thank you. Kasama talaga kita, Panginoon. Pero nung dumating yung bagyo, dumating ang problema, nakita niya, dadalawa na lang yung paa. Yung bakat. Lord, bakit ganon? Kung kailan may problema, kailan may bagyo, may suliranin, bakit nasaan ka, Lord? Di ba? Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi mo na talampakan yung nakikita mo, anak. Talampakan ko na lang yan. Dahil buhat-buhat kita. Alam niyo yun? Hallelujah. Na minsan, talagang inilalagay tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na kailangan lumitaw yung pananampalataya. Yes, kailangan talagang lumitaw yung faith natin kay Lord. Hallelujah. Amen. Na sa sitwasyon na tayo ay nasa kabagabagan, sa sitwasyon na tayo nasa parang wala nang mapupuntahan, wala nang pag-asa, ika nga, no? Pero sabi nga, pag tayo po'y nanalig sa Panginoon at tayo po'y humingi sa Panginoon, humingi tayong may pananampalataya. Huwag kang mag-alinlangan. Dahil ayaw ng Diyos yung nag-aalinlangan. Amen. Ayaw ng Diyos yung, alam niyo yun, yung pabago-bago ang isip, ika nga. Ayaw ng Panginoon yung pabago-bago ng isip. Yung kahilingan natin sa Panginoon, ano kaya yun? Ibibigay kaya? Ano kaya yun? Matutupad kaya? Ano kaya yun? Totoo kaya? Ano kaya yun? Posible naman. Ilang araw na, ilang taon na. Di ba? Alinlangan. Pero ang gusto ng Panginoon, yung pananampalataya na walang pag-aalinlangan, hindi mo pa natatanggap. Hindi mo pa siya natatanggap. Pinagpipray mo pa lang siya, pero ang word is kiniklim mo na. Parang ganon. Nire-receive mo na. Sinasampalatayanan mo na. Na kahit hindi mo matatanggap o kahit hindi mo pa natatanggap, tinanggap mo na at tatanggapin mo pa. Amen po ba? Hallelujah. Ganun po mga kapatid. And then, pang-apat, yung pananampalataya na nasa pananampalataya, nasa paglilingkod tayo ng pananampalataya. Yun eh. Nasa paglilingkod po tayo ng pananampalataya. Na ang ating pong objective ay magdala ng kaluluwa sa church o sa gawain o sa Panginoon. Amen? Madala ang
alam niyo yun, ma-expose ang kaligtasan din. Di po ba? So, mayroon tayong pananampalataya na hindi lamang tayo, ika nga, hindi lamang tayo ang dapat masaya na tayo'y mananampalataya. Dapat mag-duplicate po tayo. Dapat, alam niyo yon, dapat makapag-disciple tayo, makapag-share tayo, ma-share din natin yung kaligtasan sa iba. Amen po. Kaya talagang gagamitan din natin ng pananampalataya. Amen? Gagamitan talaga natin ng matinding pananampalataya. At paanong paraan? Paanong sitwasyon? 'Di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo po, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo po, kung mapapansin natin, sino ba tayo para isalba, 'di ba? Sino ba tayo para masalba? 'Di ba? Sa kaparusahan. Sino ba tayo? Kung titignan naman natin ang buhay natin, hindi naman tayo deserve. Hindi natin deserve na mabuhay. Hindi natin deserve, hallelujah, na magkaroon pa ng dugtong ng buhay. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, ginawa ng ating Panginoon ang lahat-lahat. Amen. Sa krus ng Calvary. At ang hinihingi lang ng Panginoon sa atin, manampalataya tayo sa Kanya. Amen po. Hinihingi lang ng Panginoon sa atin yung buong buhay natin, na sa tuwing tayo sumasamba sa Kanya, yung buong buhay natin nakahandog na sa Panginoon. Yung buong buhay natin na ibigay na natin sa Panginoon. Paano tayo sasampalataya sa Panginoon kung 1/4 lang yung ibinigay natin? Kung 3/4 lang yung ibinigay natin? Ang sabi ng Panginoon, yung buo na buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. Is the way na tayo'y nananampalataya. Amen po. Kasi hanggat hindi natin na i-activate ang ating pananampalataya sa Panginoon, hindi 100%. Kaya nga may mga messages na, pastora, wag yung mensahe na yan. Naku, kakahiwalay ang balat sa tinalupan, magkakahiwalay ang baso sa plato. No? Hindi ganon. Kapag ibinigay natin yung ating buhay sa Panginoon, kapag tayo po'y nanampalataya talaga sa Panginoon, yung buong buhay natin nakahandog na, hindi na yung sarili natin ang nasusunod. Amen? Hindi na yung sariling kagustuhan natin ang nasusunod, kundi, hallelujah, yung kagustuhan po ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga dyan yung papasok yung tawag dito, diyan papasok po yung buong, alam niyo yun, yung buong-buo na pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya ba natin yun? Yes. Kaya nating gawin yun dahil mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon. At yung pananampalataya na yan ang magiging puwersa natin sa ating paglilingkod. Yan, pananampalataya na yan, yung puwersa talaga natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, may testimony po ako. Praise God. Hindi ko akalain. Hallelujah. Actually, kahapon kauuwi ko lang galing Hong Kong. Nakapaspasyal ako sa Hong Kong. Pero hindi, unexpected. Hallelujah. Kasi mayroon po akong kapatid na DH doon. Tapos dinadadala, ipapasyal niya yung, siyempre ang magulang kasi nararamdaman ko halos wala rin siya, walang-wala din siya, pero kasiyahan niya na mayakap niya yung anak niya. 'Di ba? Kasiyahan niya na mahagkan niya yung anak niya at maipasyal man lang niya sa Disneyland. Alam niyo yung close friend niya yung kanyang kinontak para ayusin lahat yung documents. Kaya lang hindi sila pumasa sa immigration. Hindi sila papasa kasi nga hindi niya kamag-anak yung minor na yung kaibigan ng kapatid ko. Ngayon nag-aburido siya kasi hindi niya kamag-anak yung kasama. Naalala niya ako. Sabi niya, kuya, sabi niya gano'n, bakit ano yon? May passport ka? Sabi ko, mayroon.
Naku, salamat, sabi niya. Ikaw siguro pasado kasi pamangkin mo yung dalawang anak ko, yung minor. Sige, sabi ko gano'n. Ay, praise God. Pumasa sa immigration. Hallelujah. Kaya, honestly, 20 pesos ang pera ko. Yes, 20 pesos. Nagpipray ako. 20 pesos talaga yung pera ko. Hallelujah. Sabi ko nga kay Jesus mahal, punta akong Hong Kong. Oh, nagulat nga siya. Hallelujah. Isasamahan ko yung dalawang pamangkin ko. Kaya nakapasyal-pasyal po ako doon. Praise God. Kasi po, mga kapatid, kapag ginusto ng Panginoon, kapag sinabi ng Panginoon, kapag kalooban ng Panginoon, at talagang ang Panginoon ang siyang may akda sa lahat-lahat, hallelujah, wala pong sino mang pwedeng humadlang, ika nga. Ang alam niyo po, ang pananampalataya at kapag ginrant ng Panginoon po yan, parang Korte Suprema po yan eh. Yun ang inihahalin tulad ko eh. Yung Korte Suprema, pag sinabi ng Korte Suprema, hallelujah, pag sinabi ng Korte Suprema, for example, katulad ng sabi ng Korte Suprema, James, sabi niya, dyan sa may Cagayan ay yung 1 hektarya ay mapapasayo na. Pag sinabi ng Korte Suprema yon, kahit na sinong, alam niyo yon, kahit na sinong maimpluwensyang nasa gobyerno, mga politiko, susunod po yan eh. Di ba? Ganun din po ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, hallelujah, pag sinabi ng Panginoon, lahat po, hallelujah, ay susunod. Amen? Lahat po ay mapangyayari. Kaya, praise God, tuwang-tuwa din ako, hallelujah, kaya libre lahat ay wala akong binayaran, tapos nakapag-church pa ako doon, praise God, hallelujah, nakapag-testimony pa ako doon, purihin ang Panginoon. So, salamat sa Lord sa pagkakilala natin sa Kanya. Amen? Kaya alam nyo, sa akin din po, hindi lingid sa kaalaman ng lahat. Minsan, may nilalapitan ako, ganun. Pero bago ko po yakbangan yun, pinagpipray ko po. Yes. Hallelujah. Iniluluhod ko po sa Panginoon. Lord, sabi kong ganyan. Kaya kapag walang-wala na talaga, magawa, ika nga, niluluhod ko po sa Panginoon. Lord, salamat, Lord. Ganito, lahat po yan ay sinasangguni natin sa Panginoon. Amen? Kapag tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon, minsan pag dumating yung problema, yung suliranin sa ating buhay, at kapag tayo po ay may pananampalataya sa Lord, hallelujah, magiging panatag po tayo. Lord, yung kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Di po ba? Hallelujah. Yung hihingiin natin sa Panginoon kung ano yung kalooban niya sa buhay natin. Amen. Dahil iba na yung buhay natin eh. Iba na yung buhay natin doon sa mga nung tayo nasa sanlibutan. Nung nasa sanlibutan tayo, bahala ka diyan, bahala na, parang ganoon. Hallelujah. Nung tayo nasa sanlibutan, ang ating paninindigan, pagdating ng problema, hallelujah, ang lumalapit sa solusyon sa kapit patalim, ika nga. 'Di ba? Nung nasa sanlibutan tayo, pero ngayon hindi po. Kapag dumarating ang problema at suliranin, sa Diyos tayo kumapit. Sa Diyos tayo manindigan at magtiwala. Amen? At kapag tayo po'y nasa paglapit sa Panginoon, nasa Panginoon po tayo, hindi tayo mag-aalinlangan. Hindi po tayo masasaktan. Ika nga. Amen? Sabi nga, mayroong ng very controversial sa church kasi, sa akin pong observation, ang very controversial sa loob ng simbahan, yung segment ng offertory. Yung segment ng giving, ika nga, Hallelujah. Sabi nga, ang karampatang pagsamba natin sa Panginoon, yung buong buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. Pero papaano natin ibibigay yung packet natin, i-offer yung packet natin sa Panginoon, kung yung buhay natin hindi nakahandog sa Diyos? Di po ba? Hallelujah. Ibig sabihin po mga kapatid, may wisdom din tayo na binibigay ng Panginoon sa atin.
na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, hanggat alam natin na makalulugod sa Panginoon at alam naman natin na mananampalataya yan, huwag kang mag-alinlangan. Amen po. Dapat yung mga resources din natin, yung mga yung mga mga kayamanan din natin, hallelujah, dapat nagagamit din natin sa glory ng ating Panginoon. Nag-glorify ang Panginoon, di ba? Yung 3P, yung talent, yung treasure natin, at saka yung time natin, di ba? Dapat nabibigyan ng kaluguran ang Panginoon sa lahat ng mayroon tayo. Pero kapag alam naman natin na unbeliever yan, wag natin pa. I'm sorry to say this, pero sabi nga depende sa sitwasyon. Kung yung mga talent na yung mga resources natin at gagamitin natin sa unbeliever para sila'y makakilala sa Panginoon, para madala natin sila sa Panginoon, isa magandang po 'yon. Napakaganda po 'yon. Hanggat ang ginagawa natin ay nakalulugod sa Panginoon at makikita natin na magbubunga ito ng resulta ng pag-expand ng gawain ng Panginoon o ng mga pagkakilala natin sa Panginoon. Madala natin sila sa Panginoon. Huwag tayong maghinayang. At may kinalaman ang pananampalataya. Amen. May malaking nagagawa sa character po natin ang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya actually po dito sa platform din natin So very blessed ako sa lahat ng nandito. Yes, ramdam po naming pamilyano po. Lalo na sa ating missionary, kay Ma'am Beverly, no. Grabe yan. Tad yan ng lapitin, ika nga, di ba? Hallelujah. Pero nakakatuwa, nakaka-bless siya kasi kahit na parang alam natin halos pasan-pasan niya yung mga may problema sa platform mismo. Amen. Hallelujah. Pero hindi mo siya makitaan ng kapaguran. Hindi mo siya makitaan ng, alam mo yon, na magsasawa siya. Ganun ang Kristiyano po kasi. Ganun po ang isang taong mananampalataya. Hallelujah. Kahit sa amin din mga pastor, kapag dito rin sa church, pagka every Sunday, ganyan, kahit na, alam niyo yun, isang tuka pa lang yung church natin, payak, pero nagpapa-lunch tayo, ganyan, mga munggo-munggo, ganyan, basta hindi sila uuwing gutom, ika nga, kasi busog na yung spiritual nila, busog pa yung physical nila, kasi 12:00 natatapos yung gawain. Po. Minsan, Pastor, thank you. Hindi, sabi ko kay Lord lahat yon. Amen? Hallelujah. Sa Panginoon lahat ng ginagawa. Parang ganon. Tayo pong mga mananampalataya ng ating Panginoon. Pag sinabing mananampalataya tayo sa Lord, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Hindi natin ginagawa dahil kay brother, kay sister, o kung kanino pa man. Ginagawa natin ang lahat para sa ating Panginoon. Kasi po ang ating Panginoon, ang ating Panginoon Jesucristo mismo, hallelujah, ginawa niya ang lahat-lahat sa buhay natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Para mag-glorify ang Lord. Lastly, mga kapatid, ang aking conclusion, ganito po siya. 'Di ba, ang ating Panginoon Diyos, bakit nilikha tayong mga tao? Bakit ikaw at ako ay nilikha ng Panginoon? Anong purpose? 'Di ba? Anong purpose bakit tayo nilikha niya? Amen? Naniniwala po ako na nilikha ng Diyos tayo. Ikaw at ako ay nilikha ng Panginoon para makapagbigay glorify sa Lord. Para mapasaya natin ang Panginoon. Para masamba natin ang Panginoon. Para maging matuwa at masaya ang Panginoon sa atin. Para, alam niyo, para mapangiti ang Panginoon. Di po ba? Parang tayo pong mga tao, bakit gusto natin magkaroon ng sasakyan? Di ba? Para mapasaya tayo ng sasakyan, actually. Di ba?
Bakit gusto natin magkaroon ng bahay? Para maging komportable tayo, di po ba? Ganon din po ang Panginoon. Tayong mga tao po, nilikha niya, naniniwala po ako na nilikha po tayo ng ating Panginoon para makapagbigay kaluguran sa Kanya. Pero ang tanong, di po ba, sa atin bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, sa buong maghapon, ilan po ang oras natin sa buong maghapon? 12 hours. Sa buong 24 hours, sa buong araw, di ba? Pero sa 24 hours na yon, sino yung mas lamang nating naiisip? Sino yung mas lamang na pumapasok sa isip natin? Sino yung mas lamang sa oras na pumapasok yung kaisipan natin? Di po ba? At kung sino yung mas nakakahigit sa kaisipan natin, akala natin minsan ang Diyos-Diyosan yung mga rebulto di po ba? Ang akala natin yung Diyos-Diyosan yung mga images Minsan dumarating sa point sa buhay natin na yung pandarayan ng kaaway. Sa 24 hours na yon, ni hindi mo man naisip ang Diyos sa iyong buhay, naku, delikado po yun. Di po ba? Matatawag pa ba tayong mananampalataya kung sa loob ng maghapon, 12 hours, hindi man lang sumagi sa isip mo ang Panginoon. Hindi man lang sumagi sa isipan mo ang Diyos. Lalo na sa maghapon. Di ba? Sa 24 hours. Ni isang oras o isang segundo man lang na hindi sumagi sa isip mo si Lord, delikado po yun. Ang isang mananampalataya sa Panginoon na na-activate, napapagana at pinapagana ang kanyang pananampalataya sa Diyos, namumuhay siyang may pananampalataya sa Panginoon. Namumuhay siyang nagtitiwala sa Panginoon. Namumuhay siya na kung saan laging nasa puso niya ang Panginoon. Namumuhay siya na kung saan nasa isip niya lagi ang Panginoon. Amen. Namumuhay siya na kung saan masaya siya lagi kapag napapangiti niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Hindi kumpleto ang buong maghapon niya na wala siyang nagagawang pagkakangiti sa Panginoon sa kanyang buhay. Yes, totoo po yun. Yung mga workers sa church, alam po yan. Hallelujah. Na sa buong maghapon, hindi ka man lang nakapag-share ng word, hindi ka man lang nakapagbahagi ng word, hindi ka man lang naibos yung word na God loves you. Sa buong maghapon na yon, ma-share mo lang ang gospel ng Panginoon. Buong-buo na yung buhay at araw mo. Yes. Hallelujah. For the first time, salamat sa Lord doon sa ano nga bang kwan yun, Disneyland. Nag-street preaching po ako doon pero hindi ko na binidyo kasi grabe po ang high-tech, grabe po ang technology ng ibang bansa. Hallelujah. Kilala ka. Pagka binibidyo ka, bawal, ganun, kilala ka, kaya enough lahat ng camera, pero sumisigaw ako, Jesus loves you. Hallelujah. Whether you like it or not, Jesus, kailangan mo si Jesus. Hallelujah. Jesus, you need Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Kaya pagka may lumingon, lingon din ako sa camera. Akala nila nagbablog ako. Alam niyo yung ganun. Pero naiintindihan nila. Amen. Hallelujah. Pagka may lingon ako ulit. Kaya salamat sa Lord mga kapatid. Yung application natin, lagi natin pasayahin, pangitiin ang Panginoon. At mangungusap ang Panginoon sa puso natin kung paano natin siya mapapangiti. Yes. Mangungusap ang Lord sa puso natin. Dahil mananampalataya tayo, anak tayo ng Panginoon. Amen. At mangungusap ang Diyos sa puso natin. Napaka-delikado sa isang Kristiyano po na hindi nangungusap ang Panginoon sa puso niya. Hallelujah. At kapag nangusap ang Panginoon sa puso natin, mawawalan tayo ng doubt sa gagawin natin. Amen? Hindi tayo manghihinayang sa gagawin natin. Hallelujah. Dahil ang mananampalataya, ang Kristiyano po ay lumalakad, namumuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So yun lang mga kapatid. Alam ko po marami pang kulang, pero alam ko po may nagre-rema sa puso nyo po. Alam ko po na marami pa kayong idaragdag na mas higit pa. Hallelujah. Kung paano mapagana ang ating pananampalataya sa Panginoon. Salamat sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord na pinaalala mo sa aming puso yung pananampalataya.
yung pagtitiwala po sa iyo na kahit ilagay mo kami, malagay kami sa panahon, sa sitwasyon na hindi namin control ang pagkakataon at sitwasyon, Panginoon. Pero dahil sa aming pananampalataya po sa iyo, may kapanatagan po kami na kung saan, Lord, na ikaw, Panginoon, ang kasagutan, katugunan po sa amin. Kahit nasa gitna kami ng bagabag na hindi kami maintindihan ng sino man, na may misinterpret yung aming pong paglilingkod, yung aming galaw, pero dahil sa aming pananampalataya, Panginoon, alam po namin, Lord, na magiging maayos po ang lahat. Salamat, Lord, sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Lord, sa unconditional love na patuloy na pinapadama mo po sa amin. At dalangin po namin, Lord, gamitin mo lang kami. Narito lang po ang aming buhay, Panginoon. Gamitin mo lang ayon sa iyong kalooban, Lord God. Thank you, Father God, sa gabing ito. Salamat ng marami po, Panginoon. Tunay nga, Lord God, minsan pa na ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you po mga kapatid. Ayan, God bless po. Sa mapagpalang gabi muli.